Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Ang bagong lalaking iyon ay talagang nagkamali, hindi ba? Maghintay hanggang matapos ang kanyang panahon ng paglilitis. Sigurado na hindi siya hahayaan ng department head, sabi ng isa sa mga naninigarilyo ng walang pakundangan. Tama ka? Naglakas loob siyang galitin si Nete. Siguradong gagawin ni natin na bangunot ang buhay ng taong iyon hanggat nandito pa siya, dagdag ng ibang lalaki. Mayabang siya. Sasaktan ko rin siya kung ganun, sabi ng pangatlong tao. Oo nga pala guys, nakatuon ang aking mga mata kay Bianca kaya siguraduhin na walang sinuman sa inyo ang maglakas loob na gumawa ng kahit konting move sa kanya, umalingaw-ngaw ang pamilyar at mayabang na boses. Hindi ko ito gagawin, Nete. Sinabi ng lahat ng nagtatago sa banyo. Lahat sila ay isa-isang umalis matapos itapon ang kanilang mga basurang sigarilyo. Si Gerald ay nagtatago sa isa sa mga stalls at narinig niya ang buong pag-uusap. Ang natin na pinag-uusapan nila ay walang alinlangan na si Nathaniel. Malinaw na si Nathaniel ang siyang tumawag kay Murphy sa opisina kanina. Bilang second leader ng team, sigurado na alam niya ang tungkol sa ugali ni Mina sa opisina. Matapos makita ang kanyang kamay na binigay ang kanyang usb kay Gerald at malaman na mainitin ang ulo ng babae, ginamit ni Nathaniel ang pagbabago ng mga kaganapan bilang isang pangunahing pagkakataon para mapahiya siya. Isang tusong bastard ang lalaking iyon. Kahit na narinig ni Gerald ang mga alingaw-ngaw ng mga empleyado na naglalaro ng marumi sa loob ng workforce, hindi niya inaasahan ang harapin ang ganoong trato sa pinakaunang araw ng trabaho. Malinaw na nakita ni Nathaniel si Gerald bilang isang karibal sa pag-ibig ngayon at gusto niyang umalis siya sa lalong madaling panahon. Well, dalawa ang maaring maglaro sa larong iyon. Maghanda kang manood ng palabas, naisip ni Gerald sa kanyang sarili. Pagkatapos ay nagpatuloy si Gerald sa kanyang araw, sa kabila ng pagkakaroon sa pagtanggap ng mga masasamang salita mula kay Mina. Ilang sandali pa matapos ang pagpapatakbo ng ilang mga gawain, bumalik siya sa opisina nang makita niya ang lahat na nakatayo sa pasukan. Wala sa kanila ang tila may balak na umalis. Sa halip tila naghihintay sila na may kukunin sila at ilan sa kanila ay nasa kanilang mga cellphone pa. Si Faye at ang Chobigoy mula sa kanyang team ay naghihintay din doon. Ano ang hinihintay ninyo? Nakangiting tanong ni Gerald. Ha? Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba natanggap ang text, Gerald? Tanong ni Faye bilang sagot at malinaw na nagulat siya. Text? Ang marketing department ay nag-host ng isang maligayang pagdiriwang para sa mga bagong dating. Para sa inyong dalawa, alam mo. Iyon ang dahilan kung bakit nandito kaming lahat. Naranasan ko rin ito noong una akong pumasok dito at talagang masaya ako. Sa palagay ko, hindi talaga ako nasabihan tungkol dito, sagot ni Gerald habang tinitingnan niya ang anumang mga bagong message sa kanyang telepono. Patingin ako. Pagkuha ng kanyang cellphone, nag-scroll siya sa kanyang mga unang message at nakita na hindi siya nagsisinungaling. Wala talagang mga text tungkol sa pagdiriwang. Pagkatapos ay nilabas ni Faye ang kanyang sariling telepono at ipinakita kay Gerald ang message na natanggap niya. Nakasulat dito ay, Marketing Department, Welcome Party of the Month. Faye Foster Room 202. Well, ito ay hindi inaasahan. Inimbitahan nila ang lahat maliban sa akin. Napaisip si Gerald sa kanyang sarili. Bagaman alam niya na hindi niya dapat sayangin ang kanyang oras o lakas na magalit sa kabuluhang bagay, ramdam pa rin niya ang kanyang dugo na kumukulo sa ilalim ng kanyang balat. Saang kwarto ka, Gerald? Pareho ba tayo? Tanong ni Bianca na naglalakad palapit sa kanya. Hindi ako naimbitahan, sabi ni Gerald sa isang mahinahon tono bago bumuntong hininga. Ano? Hindi possible yon. Siguro nakalimutan lang nila Miss Miles at Ma Chandler. Tanungin ko agad sila, sagot ni Bianca. Hindi niya siya iiwan lamang dahil pareho silang sumali sa kumpanya. Para sa kanya, mayroong isang espesyal na connection sa pagitan nila dahil doon. Okay lang talaga. Pwede kayong pumunta nang wala ako, sabi ni Gerald nang mapagtanto na kapwa sila Mina at Nathaniel ang nag-ayos ng event, malinaw na hindi nila siya inimbitahan. Habang ngumisi ang ilan sa mga babaeng katrabaho niya, simpleng lumakad palabas ng lobby si Gerald na may kaunting-kaunting kalungkutan. Pagdating sa hotel niya, malapit na sana maligo si Gerald nang bigla niyang marinig ang katok sa pinto. Mark Crawford. Nandyan ka ba? Pinapunta ako ni Merlyle dito.
Pagbukas niya ng pinto, sinalubong si Gerald ng sekretary ni Zach Lyle. Narito siya upang papirmahan sa kanya ang ilang mga kontrata. Dahil maraming mga projects ang isinasagawa, ang bilang ng mga kontrata na pipirmahan ay natural na tumaas din. Teka lang, ano ito? Sabi ni Gerald sa sekretarya nang malapit na siyang umalis. Napansin niya ang isang sobre na naiwan sa desk niya. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang stack ng mga concert ticket sa loob. Napansin niya na humigit kumulang 50 piraso ang mga ito. Mark Crawford, dahil 7 magkakaibang proyekto ang isinasagawa ngayon, nagpasya ang kumpanya na mag-ayos ng isang concert. Halos 30 singers ang naimbitahan at ang bilang na iyon ay hindi kasama ang bilang ng mga banda na makikilahok din, nakangiting nagpaliwanag ang sekretary. Tulad ng sinabi ni Malyle, marami kang mga kaibigan na nakatira dito sa Seren County. Kaya sinabi niya sa akin na magpadala ng isang stock ng mga tiket sa iyo. Kung kailangan pa, si Malyle ay higit na masayang ipapadala ang dami na kailangan. Hindi iyon kakailanganin. Wala akong ganoong mga kaibigan. Sapat na ito, sabi ni Gerald sa kamadong tono. Simpleng yumuko ang sekretary bago umalis. Sa kasamaang palad, kahit na tinitiyak niyang ilantad ang sapat ng kanyang dibdib habang siya ay yumuko, tila hindi napansin ni Gerald ang kanyang pagsisikap. Sa kanyang pagtatangka na nabigo, umalis siya na nakaramdam ng kapwa bahagyang napahiya at nabigo. Kanino ko pa dapat ibigay ang mga ito? Alam ni Zach kung paano magpatakbo ng isang negosyo, napaka-considerate niya talaga, sabi ni Gerald sa sarili habang tumatawa. Pwede kong dalhin si Laxeno at Shena. Bibigyan ko din si Faye bukas din. Ito ay naging isang mahabang araw sa trabaho, at si Faye ang pinakamabait sa kanya sa kumpanya sa ngayon. Naisip ni Gerald na makatarungang bayaran lamang ang pabor. Matapos magsipilyo, humiga si Gerald sa kanyang kama at nagsimulang makipag-chat sa video kay Mila. Mga 2 buwan na mula nang mag-abroad siya. Kung ang mga bagay ay nagpatuloy ng naayon, babalik siya sa loob ng 1 pang buwan. Matapos makipag-usap ng diretso sa bawat oras, natapos ang tawag at natulog si Gerald ng maayos. Malapit na dumating ang umaga at si Gerald ay maaga para sa trabaho tulad ng dati. Sa oras na siya ay dumating, medyo ilan sa kanyang mga kasamahan ay nandoon na. Parang pinag-uusapan nila ang pagdiriwang kagabi at ang kanilang pag-uusap ay umalingaw-ngaw sa buong opisina. Iyon ang pinakamasaya na party na pinuntahan o makalipas ang matagal na panahon. Alam mo, malamang hindi nyo ito naabutan, pero noong pumunta kami para sa karaoke, handa na si Ethan na halikan si Leon. Masakit pa rin ang utak ko sa pag-iisip tungkol dito. At saka, naalala mo kung paano sinubukan ni Greg na umamin kay Faye. Sinubukang yakapin siya ng pervert na iyon dahil lang sa sobrang gentle niya. Walang sinuman ang nag-akala sa kanya na sasampalin siya ng malakas sa mukha kaagad noong pinatong sa kanya ang mga braso. Nakakatuwa ito. Dapat ay nakita mo ang itsura ng kanyang mukha. Sumunod na narinig ang pinatahimik na tinig ng isang babae. Narinig ko ang isang balita kagabi habang papunta ako sa banyo. Spill it, girl. Sabi ng ibang babae. Aba, kilala mo ang vice team leader ng 4th team. Si Nathaniel Chandler. Sa palagay ko ay umamin na siya sa newbie na si Bianca. Bumili pa nga siya ng isang malaking bukwet ng bulaklak. Hindi lang yun, nandoon din si Aba at kumikilos siya bilang wingwoman nila. Grabe naman ang balita na iyon. Ano ang sumunod na nangyari? Ano ang reaksyon ni Bianca? Ang tainga ng lahat ay masigla habang hinihintay ang kanyang sagot. Hindi ko alam. Gusto kong dumikit ng konti pa pero nakita ako ng mga miyembro ng kanilang team at napilitan akong lumabas ng kwarto. Ang hula ko ay tinanggihan siya ni Bianca, pagpapatuloy ng dalaga. Hula mo lang iyan. Sa totoo lang, dapat nakita nyo kung gaano ka desperado si Nathaniel kagabi. Kahit papaano nalaman niya na may gusto si Bianca kay Ashley, ang singer. Alam niya na si Ashley, kasama ang maraming iba pang mga sikat na singer at banda, ay lalahok sa isang concert dito, kaya sinabi niya sa kanya na kukuha siya ng isang tiket para sa kanya kahit ano pa ang mangyari. Oh talaga? Narinig kong mamahalin ang presgo para sa mga concert ticket. Kakailanganin mo ng hindi bababa sa $300 para umupo sa huling hilera. Sinasabi ko sa'yo, kahit na may pera siya, halos imposible para sa kanya na makakuha ng isang tiket. Lalo silang nabigo habang mas lumalalim itong pinag-usapan ng mga babae.
Ang concert ay na-advertise hindi lamang sa bawat platform ng social media, kundi pati na rin sa maraming mga billboard. Alam ng lahat ang tungkol dito at alam din ng lahat kung paano tumataas ang mga presyo ng tiket habang tumatagal, kahit na para sa final row seats na lang. Bagaman $300 ang naging original na presyo na itinakda ng mga organizers para sa final row seats, ang ilang mga muling nagbebenta ay ibinibenta ang mga ito ng higit sa $900. Kahit na mayroon kang pera, ang market price para sa mga tiket ay napakumpetensya na ang tamang mga koneksyon ay pantay din ang halaga. Maraming mga kilalang tao ang naimbitahan sa concert, kabilang ang kasalukuyang mga nangungunang grupo ng mga banda. Ang bawat isa ay nagnanais na kumuha ng isang tiket para makita ang kanilang mga paboritong idolo na nagpe-perform live. Karamihan sa mga taong ito, gayunpaman, ay alam na sa huli ay mapapanood lamang nila ang concert sa online. Kung talagang nagawa niyang makuha ang ilang mga tiket, siguradong kailangang tanggapin ni Bianca ang kanyang alok, tama? Oh? At maaari mong masabi na si Mina ay sumusubok na makakuha din ng kanyang tiket. Siguro hindi niya iisiping magtrabaho sa araw na iyon. Gustong-gusto niya si Kay sa puntong ang kanyang cellphone ay puno ng mga reality show at movies kasama niya. Hindi niya hayaang madulas ang pagkakataon sa kanya ng ganoon kadali. Ang pag-uusap ay nagpatuloy na marinig sa opisina. Hindi nagtagal, nagsimula ng sumikip ang opisina habang dumarami ang dumarating para sa trabaho. Sa oras na iyon, dumating na rin si Faye. "Morning, Gerald," sabi ni Faye na may mahinang ngiti sa kanyang labi. Tila parang mabigat ang pakiramdam niya. "Morning, Faye," sagot ni Gerald habang nakangiti. Sa narinig kanina, alam niya na si Faye ay nagkaroon ng pangit na experience kahapon, kaya pinigilan niyang tanungin siya kung bakit siya mukhang malungkot. "Ay, by the way, Gerald, parang bumili ako ng napakaraming mga buns. Kumain ka na ba? Sa palagay ko hindi ko maubos ang lahat ng ito. Gusto mo ba ng ilan?" inalok si Faye. "Salamat. Hindi pa talaga ako nag-agahan," sagot ni Gerald habang kumukuha siya ng tinapay para sa kanyang sarili at kinagat ito. Habang pinapanood niya ang pag-on ng kanyang computer, napansin ni Gerald na ang background sa desktop niya ay isang sikat na tao. Nagtataka na tinanong ni Gerald, "Faye, gusto mo ba ang celebrity na yan? Narinig ko na magpapakita siya sa concert." Paglingon sa kanya, tumango ito nang nakangiti bago humigop ng soy milk. "Gusto ko siya. At nasasabik din ako sa concert. Alam mo, noong ako ay nasa high school pa lang, ang aking pinakamalaking pangarap ay kumita ng sapat na pera para dumalo sa isa sa kanyang mga concert at pakinggan siyang kumanta ng live. Pero nang makita ko ang presyo ng tiket, mukhang hindi ko makakamit ang pangarap na iyon sa hinaharap. Sa totoo lang, $900 para sa isang tiket. Niloloko mo ba ako? Hindi ko kayang mabaliw para sa isang concert," sabi niya sabay buntong hininga, kitang-kita ang kanyang pagkabigo. Pagkatapos ay kumuha si Gerald ng isa pang malaking kagat sa kanyang tinapay at napuno ang kanyang bibig habang sinasabi niya, "Mayroon akong ilang mga koneksyon, kaya kung gusto mo, pwede kitang kuhanan ng isang tiket." Dahil siya ay isang mabuting babae, at inalok pa niya si Gerald ng ilang mga tinapay para sa agahan, walang nakita si Gerald na problema sa pagbibigay sa kanya ng isang tiket. Bukod pa dito, marami sa kanyang hawak na tiket ang talagang masasayang kung ibibigay niya lamang ito sa kanyang sarili. "Ano ulit?" "Totoo," sabi ni Faye. Kahit na ang kanyang mga mata ay nagningning sa magulong sandaling iyon, hindi nagtagal ay makikita sa kanila ang isang maliit na pag-aalinlangan. "Uy, niloloko mo ang ako, hindi ba Gerald? O mayroon ba itong catch?" "Hindi ako nagbibiro. Ito, mayroon ka ng tiket," sagot niya habang kumukuha ng tiket sa kanyang bag at iniabot sa kanya. Iyon ay isang tiket para sa middle row. Dahil ang lugar na iyon ay medyo mataas, hindi ito dapat masyadong masikip doon at makakuha ka ng maraming magandang picture. At saka, makikita mo ng malinaw ang iyong paboritong singer mula doon. "Eho?" Natigilan si Faye. Hindi niya inaasahan na seryoso siya. "Gerald, ako, maraming salamat," nauutal na sinabi ni Faye habang kinukuha ang tiket sa kanya na nanginginig ang mga kamay. Gusto niyang bayaran siya, ngunit tumanggi lang si Gerald at pinipilit na kunin niya ito ng libre. Matapos ang kanyang agahan, naramdaman ni Gerald na medyo nauhaw siya kaya nagpasya siyang pumunta sa dispenser ng tubig. Nang malapit na siyang bumangon, isa pang grupo ng mga empleyado ang pumasok sa opisina. "Look, napaka-unfair nito." Maririnig ang naiinis na boses na babae habang papunta siya sa kinaupuan niya.
Itinapon niya ang kanyang wallet sa kanyang desk sa oras na makarating siya rito, ang lahat doon ay nagulat. Anong nangyayari, Miss Mina? Tanong ng isang empleyado. Ang babaeng sanhi ng Rocos ay siyempre, si Mina Miles. Sinubukan kong kumuha ng mga tiket para sa concert kagabi, pero lahat ng ito ay naubos na. Naniniwala ka ba? Napaka-unfair nito, sigaw ni Mina hysterically. Sa sandaling iyon, pumasok si Nathaniel sa opisina. Gayunpaman, hindi tulad ni Mina, tila nasa magandang kalagayan siya. Marchandler, sinusubukan mo ring makakuha ng ilang mga tiket, tama ba? Kamusta naman? Nagawa mo bang makuha ang mga tickets? Tanong ng ilang mga empleyado habang pinapalibutan nila siya. Hihi, sigurado na swerte ako sa oras na ito. Kahit na ang mga ito ay sa final rows lang, nagawa kong makakuha ng 2 tiket, sagot ni Nathaniel na may isang smug na ngiti sa kanyang muka. Pita! Talagang nagawa mong makakuha ng 2 tiket. Nakakagulat iyon, Marchandler. Sabi ng mga babae doon na may inggit sa kanilang boses. Sa kanilang pagpapatuloy na pakikipag-usap sa kanya, ang ilan sa mga babae ay sinubukan gumawa ng pisikal na interaksyon sa kanya. Siguro sa paggawa nito, maaaring magkaroon sila ng pagkakataong maimbitahan. Nate, dahil meron kang 2 tiket, naisip mo ba na ibenta mo ang isa sa akin? Gusto ko talagang pumunta sa concert, sabi ni Mina habang ang mga mata niya ay kumikislap na may pag-asa. Sa kabila ng katotohanan na sinimulan ng Dream Investment Group ang concert, kahit ang kanilang sariling mga empleyado ay nahirapan sa pagkuha ng kanilang mga tiket. Kung tutusin, hindi ito isang exclusive event para sa mga empleyado. Maraming mga mayayamang tao mula sa Mayberry ang dadalo rin sa concert. Pasensya na, Mina, pero ang tiket na ito ay para kay Bianca. Pupunta kami sa concert, sagot ni Nathaniel habang umiling. Humph! Kailangan muna niyang tanggapin ang alok mo. Desperado ka talagang umaasa, Nete, sigaw ni Mina bilang sagot. Anong ibig mong sabihin, desperado? Wala kang alam sa nararamdaman ko, sigaw ni Nathaniel pabalik. Dahil parehong tumanggi na umatras sina Nathaniel at Mina, nasa bingit na sila ng labanan nang lapitan sila ni Ava para palitan ang pagtatalo. Ang dalawa ay pareho at kung pareho silang magpapatuloy sa pakikipaglaban sa mga tiket, sigurado na magaganap ang kaguluhan. Sa sandaling iyon, dumating si Bianca sa opisina. Natahimik ang lahat nang makita siya at alam niya na lahat ng kanyang mga kasamahan ay nakatingin sa kanya. Nakaramdam siya ng kahihiya at dali-dali siyang lumapit kay Gerald. So Gerald, sinabi mo na may sorpresa ka sa akin, di ba? Ano ito, sabi ni Bianca ng mahinahon. Alam niya na si Gerald ay hindi eksakto ang pinakapaboritong empleyado sa kumpanya, kaya kung tumayo siya malapit sa kanya, marahil makakatulong ito sa pagtanggal ng pansin sa kanya. Bukod pa dito, nakatext niya kahapon si Gerald na binabanggit na mayroon siyang sorpresa para sa kanya, kaya hindi niya ito basta tatanggihan. Si Nathaniel naman ay napuno ng galit at selos. Oh, gusto mo ngayon? Tanong ni Gerald nang medyo nagulantang siya. Narinig niya ang kabuuan ng pagtatalo nila Mina at Nathaniel at hindi siya sigurado kung ngayon ang pinakamahusay na oras para ibigay sa kanya ang tiket. Siyempre. Haha. Huwag mong sabihin sa akin na nagbibiro ka lang tungkol diyan. Humph. At naisip na may nagmamalaki na mayroon siyang mga concert ticket para sa akin. Sabi ni Bianca sa isang mapaglarong tono. Sa totoo lang, napag-isipan niya na ginugulo lang siya ni Gerald. Kung tutuusin, ang pagkakaroon ng isang mahirap na konversasyon sa kanya ay mas mahusay kaysa nasa kanya ang atensyon. Ha? Nakakatawa. Akala mo naman makakakuha siya ng isang tiket. Kung mayroon siyang kahit isang tiket, gagawin ko ang anumang sabihin niya, galit na sinabi ni Nathaniel. Huwag mo siyang pansinin, Bianca. Halika, tingnan mo kung ano ang nakuha ko para sayo, nagpatuloy siya habang hinihila niya ang kanyang panghuling tiket para makita ni Bianca. Si Gerald ay nakaramdam ngayon ng hindi kapanipaniwalang inis. Gusto niyang panatilihin ang pagiging low profile, ngunit pagkatapos marinig ang mga panunuyan ni Nathaniel, hindi tatalikod si Gerald sa oras na ito. So, Marchandler, sinabi mo na gagawin mo ang anumang sasabihin ko kung nagawa kong makuha ng isang tiket, tama? Sigurado ka bang ayaw mong ibalik ang sinabi mo na iyon habang kaya mo? Lahat ay nanonood, alam mo? Puff, sinusubukan mo pa rin mag-bluff. At paano kung wala kang isang tiket? Kailangan mong maglakad sa buong kumpanya suot lang ang iyong underwear bilang parusa. Insulto ni Nathaniel.
Sige, nakangiting sinabi ni Gerald habang binubunot ang 10 tiket sa kanyang bulsa. Pagkatapos ay inabot niya ang isa kay Bianca. What the sige? Napahinto ang lahat sa opisina. Totoo ba ang mga iyon? Ano? Talagang nakakuha ng maraming mga tiket si Gerald. Teka lang, imposible na maging totoo ang mga iyon, sigaw ng mga babae, habang pinapalibutan nila si Gerald. Oh gosh, ang mga tiket na ito ay para sa highest point ng zone. Babatiin ng mga celebrity ang kanilang mga fans doon. Kung mayroon ka ng mga tiket na ito, makikita mo sila ng malapitan. Nang makita ng mas malapit ang mga tiket, lahat sila ay sumigaw ng halos magkasabay. Oh my God! Ang mga tiket na ito ay totoo. Si Mina ay hindi makapaniwala at tumingin din siya sa mga tiket. Matapos makumpirma ang kanilang authenticity, siya ay naiwang nanigas sa iisang lugar. Ito ay isang natural na reaksyon mula noong si Gerald ay nasa kanyang blacklist kung tutuusin. Itinuturing siya ni Mina na isang mas lower class kaysa sa kanya, kaya ang katotohanan na nakakuha siya ng napakaraming magagandang tiket ay agad na naging power dynamic. Sobrang bigat ng pakiramdam ng kanyang puso, naiintindihan na mas makapangyarihan siya kaysa sa kanya sa sandaling iyon. 10 tiket. Paano mo nakuha ang napakaraming tiket? Tinanong ang isa sa mga babae, habang lahat sila ay nakatingin sa kanya, sabik na malaman ang pinagmulan ng mga ito. Mayroon akong mga paraan. At daka, ngayon na mayroon akong patunay na mayroon talaga akong mga tiket. Mark Chandler. Sana tuparin mo ang iyong salita, sabi ni Gerald habang nakabaling ang tingin kay Nathaniel. Si Nathaniel ay may ekspresyon ng purong takot sa kanyang mukha. Sa salita. Anong salita? Nautal na sinabi ni Nathaniel sa sobrang gulat. Huwag ka magpanggap na pipi ngayon. Narinig ng lahat na sinabi mo na gagawin mo ang anumang sinabi sa iyo ni Gerald kung kaya niyang makuha ang kahit isang tiket, sabi ng isa pang babae. Ang grupo ng mga babae ay nasa panig ni Gerald ngayon. Tama siya. Man up, Nate. O hindi mo kayang panatilihin ang iyong pangako. Kalokohan, dagdag ni Mina. Ang lahat ay laban kay Nathaniel ngayon. Sage. Anong gusto mo? Sinabi ni Nathaniel habang nakatingin siya ng masama kay Gerald sa kanyang pagtatangka na babalaan siya na huwag subukan ang anumang nakakatawa. Anong gusto ko? Sa ganoon, sinabi mo na gagawin mo akong palakarin sa paligid ng kumpanya sa aking underwear kung hindi ako makakakuha ng isang tiket. Hindi ko sasabihin sa iyo na gawin yon dahil hindi ako marumi na basura na tulad mo, sagot ni Gerald. Hindi ka maglakas loob na ibigay ang order na iyon sa umpisa pa lang. Reklamo ni Nathaniel. Ay, hindi ko gagawin iyon. Kaysa maglakad ka suot ang underwear mo sa paligid ng kumpanya, gagawin mo na lang ito sa loob ng mga pader ng aming department, patuloy na sinabi ni Gerald. Puffed. Hahaha. Yeah, gawin mo dito. Ang mga tawa ng mga babae ay umalingaw-ngaw sa kanilang opisina. Ang mukha ni Nathaniel ay napuno ngayon ng parehong takot at kahihiyan. Ang kanyang buong katawan ay huminto sa lugar at pakiramdam niya ay parang mahirap gumalaw ngayon. Hoy, Mark Chandler, huwag mong sabihin sa akin na wala kang suot na anumang underwear. Iyon ba ang dahilan kung bakit tumanggi kang hubarin ang mga yan? Oh gosh, iyon siguro ang dahilan kung bakit. Wala siyang suot na underwear, manyak. To think na gumagawa pa siya ng move kay Bianca. Hindi lang iyon, hindi rin niya sinusunod ang sinabi niya. Sa totoo lang, sa palagay ko ang pagtawag sa kanya ng lalaki ngayon ay mahirap paniwalaan. Nasaktan si Nathaniel sa kanilang mga salita ng higit pa kaysa sa anumang pisikal na sugat. Sa kanyang wits end, sa wakas ay sumigaw siya, fine. Hubarin ko. Gaano katapang ang sinuman sa inyo na sabihin na hindi ko ginagawa ang sinabi ko? Sigurado na hindi ako manyak. Ito, ipapakita ko sa inyong lahat. Galit na inalis ni Nathaniel ang kanyang sinturon bago hinila ang pantalon hanggang tuhod. Subukan mong sabihin na hindi ako nagsusuot ng anumang damit na panloob, sigaw niya habang namunula ang mukha niya. Nathaniel Chandler. Anong ibig sabihin nito? Sigaw ng isang mabangis na boses sa oras na iyon. Ang lahat ay tumahimik-tahimik at agad na bumalik sa kanilang pwesto nang makita nila kung sino ang sumigaw. Mark Briggs. Ang middle-aged na lalaking na sumigaw ay ang leader ng marketing department. Hilahin mo ang iyong pantalon at salubungin mo ako sa aking opisina.
Ikaw ang vice leader ng team at ang ganitong uri ng pag-ugali ay hindi karapat-dapat, saway ni Briggs bago lumakad pabalik sa kanyang opisina. Agad na hinila ni Nathaniel ang kanyang pantalon sa pagkatalo bago tumingin Gerald na malinaw na nasisiyahan. Pagkatapos ay nasumunod siya kay Briggs. Gerald. Pagkaalis ng dalawa ay sumigaw si Mina kay Gerald habang namumula ang kanyang pisngi. Humihingi ako ng tawad, Gerald. Patawarin mo ako, sabi ni Mina habang nakayuko kay Gerald na parabang nagsisisi siya ng sobra sa mga ginawa niya. Nagulat si Gerald dahil sa biglaang pagbabago ng ugali. Hindi rin siya nag-iisa habang ang buong department ay nakatingin din sa kanya na may pagkabigla. Please, Gerald. Gusto ko talaga ng tiket eh. Pwede mo bang ibenta ang isa sa akin, sabi ni Mina sa isang malambing na tono habang nakatingin sa mga mata ni Gerald. Siya ang hardcore fan ni Kai, kaya handa siyang magbigay ng anumang bagay para makita lamang siyang mag-perform ng live. Nararapat na nag-aalangan si Gerald dahil siya ay galit sa kanya bago mangyari ito. Karaniwan, pipiliin niyang huwag pansinin siya kahit anong mangyari. Gayunpaman, si Mina ay tunay na nagsisisi para sa kanyang nakaraang mga kilos at nakita niya na lumambot ang puso ni Gerald. Kaya bibigyan niya ito kung nais niya. Kumuha ka lang ng isa. Marami pa rin ako, sagot ni Gerald habang inaabot sa kanya ang isang tiket. Ang mga mata ni Mina ay kumislap ng napakalawak na may pasasalamat at siya ay muling yumuko patungo sa kanya habang kinukuha ang tiket mula sa kanyang kamay. Gerald, may isa rin ba ako? Ako rin. Gerald, pwede mo bang ibenta ang ilan sa amin? Magkatrabaho naman tayo, di ba? Sa nakikita ni Gerald, may mga 7 iba pang mga babae na hardcore fans tulad ni Mina. Pinalilibutan nila si Gerald kaagad, ipinapakita ang kanilang malalaking mga pupidog para matiyak na makakuha sila ng bawat isang tiket. Marami pang mga kasamahan si Gerald ang nagsimulang pumalibot din sa paligid niya at sila ay mga fangirls na nagmula sa lahat ng 4 na teams. Ang kabuang headcount ay madaling umabot sa 30 na tao. Gayunpaman, kaunti lang ang tiket ni Gerald sa sandaling iyon. Wala siyang nagawa kundi ilagay ang stock ng mga tiket sa kanyang mesa bago sabihin, hindi ko nakakailanganin ang mga ito kaya kumuha ng bawat isa at mag-enjoy kayo. Nang marinig iyon, lahat ng mga babae ay napabuntong hininga bago sumugod sa kanyang mesa para kunin ang kanilang mga tiket. Si Ava, sa kabilang banda, ay hindi pa nakakilos mula sa kanyang unang pwesto. Nakatitig siya kay Gerald na may halong emosyon na namumuo sa loob niya. Hindi nabanggit ni Gerald kung paano niya nakuha ang kanyang mga kamay sa lahat ng mga tiket, ngunit alam niya na mataas ang presyo ng tiket. Gaano karaming pera ang ginamit niya para makuha ang napakaraming mga tiket. At pinabigay niya ang mga ito ng walang kahirap-hirap. Nanalo ba siya sa loto? Ang lahat ng mga salobing ito ay napuno sa ulo ni Ava at pakiramdam niya ay parang dinurog siya ng isang malaking boulder. Nitong araw lamang, sinabi sa kanya ni Nathaniel na alisin si Gerald mula sa listahan ng party. Ginawa ito ni Ava ng walang kahit kaunting pag-alangan dahil alam niya kung paano sinisikap ni Nathaniel na iparamdama sa lahat na i-boycott si Gerald. Inisip nila na si Gerald ay mawawala sa paningin nila sa lalong madaling panahon, ngunit mukhang bumaliktad ang sitwasyon ngayon. Kung siya ay magiging ganap na matapat, gusto ni Ava ng isang tiket. Gayunpaman, tinanggal niya ang kaisipan at agad na bumalik sa kanyang trabaho. Hindi lang niya madala ang kanyang sarili na magmakaawa sa isang tao, lalo na sa isang tao na minamaliit niya, para sa isang bagay na gusto niya. Kasalukuyan ngayon kay Nathaniel, nasa pinakadulo na siya ng kanyang buhay ngayon. Hindi lamang siya nabigo na hilingin kay Bianca na lumabas, tinanggal rin posisyon niya bilang leader ng team. Sa ilalim ng mga utos ni Briggs, siya ay nasa ilalim din ng probation. Nang dumating ang oras para sa tanghalian, ang employee canteen ay mabilis na napuno tulad ng dati. Ang mga babae mula sa marketing department ay nakaupo sa kanilang karaniwang mesa, nagsismisan, habang naglulunch. Hoy mga babae, sa palagay ba ninyo na sikreto na bilyonaryo si Gerald? Yung tipo na low profile. Siguro nandito lang siya para maranasan ang buhay ng pagtatrabaho ng isang average na Joe sa kumpanya natin. Sabi ng isang babae habang nakahawak sa kanyang tiket. Ha? Isang bold claim ang sinabi mo. Mayroon ka bang ebidensya doon? Tinanong ng isa pang babaeng empleyado habang ang grupo ng mga babae ay malapit. Aba, isipin mo ng mabuti. Magkano ang gastos para sa lahat ng mga tiket? At hindi rin sila anumang mga regular na tiket.
Nagawang masecure ni Gerald ang 20 tickets ng Tuzon ng lahat tayo ay nagpupumilit na makakuha pa ng mga tickets para sa last row. At saka, simpleng ibinigay niya ang mga ito sa atin na parang hindi sila mahalaga sa kanya. Bet marami pa siyang ibang ticket sa kanya. Tama ka? Sino kaya siya sa tingin mo? Sa tingin ko sinusubukan lamang niyang magpakumbaba. Tama ba mga babae? Nagtanong pa ang ibang kasamahan. Naniniwala rin ako. Dapat ay napakalakas niyang tao. Tiyak na malayo siya sa kung ano ang inilarawan sa kanya ng isang tao noong nasa party. Ha, isipin mo ng isang segundo na si Gerald ay talagang broke, dagdag ng pang-5 babae habang nakatingin kay Aba. Si Aba ay nakaupo sa loob ng distansya ng pakikinig at kitang-kita siya sa buong pag-uusap nila tungkol kay Gerald. Oo nga, di ba? Ang kalahati ng party ay sinasabi niya ang masasamang bagay kay Gerald. Ang lakas ng loob ng ilang mga tao. Sa oras na ito, si Mina na ang nagsalita. Alam ni Aba Anderson na malinaw na tinutukoy siya ng mga babaeng iyon. Para bang pwede siyang maging isang bilyonaryo? Sino ang nakakaalam kung paano niya nakuha ang lahat ng mga tiket? Big deal? Aalis na ako, pasigaw na sinabi ni Aba habang hinahampas ang mga chopsticks sa kanyang mangkok. Wala sa mga babae ang nag-abala pa na sumagot sa kanyang panunuya. Mas nakatutok silang lahat sa pagsubok na alamin kung ano ang maaari nilang gawin para mapasaya si Gerald. Hindi nagtagal ay may naisip sila at sa oras na dumating ang gabi, isang bundok ng merienda ang nasa mesa ni Gerald. Hibebes, bumalik na ako. Sinabi ng isang boses. Ang isang gwapong binata ay pumasok sa opisina nang ibinalita niya ang kanyang pagdating habang nakaunot ang kanyang mga kamay na parang inaasahan niya ang isang malugod na yakap. Gayunpaman, ang narinig lang niya ay, Gerald. Sabihin mo sa amin kung paano mo nakuha ang mga tiket. Dali, sabihin mo sa amin. Ang lahat ay nakatuon pa rin kay Gerald at walang sinuman ang tumanggap sa binata. Bukod sa isang tao. Oh? Stuart, sa wakas bumalik ka na, sabi ni Aba habang tumayo at tinatanggap siya ng masigla. Sino nga ba si Stuart? Si Stuart ang team leader para sa ikalawang team at ipinadala siya sa Mayberry para sa training. Sa kanyang training, pumunta siya sa iba't ibang mga lungsod para suriin kung gaano kahusay ang ginagawa ng kumpanya sa iba pang mga lugar. Para naman sa kanyang mga pisikal na ugali, napakagwapo niya at tila medyo mas matanda siya kaysa kay Gerald. Siya ang nag-lead kay Aba noong una siyang sumali sa kumpanya, siya ang may pinakamalaking crush niya. Hindi rin ito lihim dahil alam ng lahat sa kumpanya kung paano siya sinasamba ni Aba. Gayunpaman, si Stuart ay isang lone wolf. Isang ligaw na tao. Kahit na maraming mga pagtatangka ang ginawa ni Aba na ligawan siya, nagawa niyang iwaksi ang bawat solong oportunidad na ito. Sa kabila nito, tinatrato pa rin niya ang kapwa niya at ng kanyang butihing kaibigan, si Nathaniel, ng mas mabuti. Sino iyon, Aba? Isang bagong muka. Tinanong si Stuart, medyo naiinis na ang kanyang spotlight ay ninakaw ng isang maliit na tao. Kaklas ko lang siya noong high school. Ang kanyang pangalan ay Gerald Crawford, pero huwag kang mag-alala, Stuart. Ang puso ko ay laging nasayo. Sagot ni Aba. Gerald. Bago siya sa kumpanya, pero nakikipaglandian na siya sa kanyang mga katrabaho at hindi ginagawa ang kanyang trabaho ng maayos. Bakit ang lakas ng loob niya, sabi ni Stuart habang tumatango. Mukha siyang may binabalak na gawin. Sa wakas ay nagkaroon ng kapayapaan ng isip si Gerald nang malapit nang matapos ang kanyang shift. Tulad ng iniisip niya, nagulat siya nang may tunog ng isang mug na hinampas sa kanyang lamesa. Hoy newbie, dalhan mo ako ng mainit na tubig kapag kumulo na ang tubig, utos ni Stuart. Sa tingin ko walang kinalaman ang pagkuha ng mainit na tubig sa trabaho ko, mahinahon na sumagot si Gerald. Si Gerald ay hindi isang pushover, kaya't hindi siya madaling umatras. Baguhan ka lang kaya gawin mo ito. Sinabi ni Stuart, mas malamig pa ang boses niya sa pagkakataong ito. Oh, Gerald, dapat ay isang karangalan para sa'yo na magpatakbo ng mga gawain para kay Stuart. Gawin lamang ang sinabi sa'yo. Sino ka ba sa palagay mo? Isang bilyonaryo, sabi ni Aba habang naglalakad at tumayo sa tabi ni Stuart. Tila lalo siyang nainis kaysa kay Stuart mismo nang marinig niya ang sinabi ni Gerald sa kanya. Bigyan mo ako ng isang mabuting dahilan kung bakit ko ito dapat gawin, tumanggi si Gerald. Si Stuart ang hari ng business dito, pero malamang hindi mo alam iyon, tama? Halos 60% ng ating mga investment ay salamat kay Stuart.
Hindi ba yon dahilan, kinutya ni Aba? At saka, siguro ay hindi mo rin alam kung gaano katindi ang kapangyarihan ng kanyang pamilya. Haha, bet naisip mo talaga na ikaw ay isang taong espesyal, hindi ba, dagdag niya bago tiningnan ng masama si Gerald. Parang sobra niyang ipinagmamalaki ang kanyang sarili tuwing may nabanggit niya ang tungkol kay Stuart. Nang si Mina at ang iba pa ay tumayo para kay Gerald, nagsimulang tumunog ang cellphone ni Stuart at agad niyang kinuha ang tawag. Oo, si Stuart ito. Teka, ano? Paano ito nangyari? Impossible yan. Pwede mo bang ulitin yon? Sigaw ni Stuart sa kanyang cellphone habang ang kulay sa kanyang muka ay dahan-dahang nawala. Anong nangyayari, Stuart? Tanong ni Aba, mukhang nag-aalala siya. Sira na ang lahat. Sinabi ni Stuart, ang kanyang muka ay maputla na parang isang papel. Tumakbo siya agad pababa ng hagdan at sumunod si Aba sa likuran. Hinintay niyang matapos siya sa tawag bago dahan-dahang lumapit sa kanya. Stuart, anong problema? Huwag mo akong takutin, tanong ni Aba na inuulit ang kanyang katanungan. Lalo siyang nag-aalala sa bawat lumipas na segundo. Si Stuart ay hindi isang lalaking may itsura lamang. Mayroon siyang mga pag-aari sa loob ng Mayberry at ang kanyang mga magulang ay matagumpay din na mga tao. Ang mahala doon ay nasa kanya ang buong package. Parang natural lang niyang malampasan ang lahat ng iba pang mga kasamahan ni Aba sa kumpanya, na kung saan ay isa sa mga dahilan kung bakit nagustuhan siya ni Aba noong una pa lamang. Palaging pinapangarap ni Aba na pakasalan si Stuart sa Mayberry isang araw. Kung sinuwerte siya, gusto niyang makapagtrabaho din doon. Dahil ang kanyang tatay ang prinsipal ng kanyang high school, pareho siyang naging mayabang at mapahamak mula sa isang murang edad. Ang lahat ng kanyang mga crush na mayroon siya hanggang sa puntong ito ay mga lalaki na may malakas na pinagmulan at napakayaman. Masama ito, Aba. Naalala mo ang kumpanyang iyon na nag-invest sa atin kasama si Mo Wilson. May nangyaring problema. Gulat na sinabi ni Stuart. Alam agad ni Aba ang sinasabi niya. Ang investment sa kumpanyang iyon ay in order ng isa sa mga direktor. Si Stuart pati na rin si Mo Wilson ay kasangkot sa proseso. Dahil gusto ng kumpanya na kumita ng higit pa sa pamagitan ng investment, natural para sa lahat sa kumpanya na gusto din ng higit sa pera na iyon. Ang pera ay pera, kung tutuusin. Kaya napagpasyahan nilang mag-invest din sa isang kumpanya. Magpapatakbo sila ng mag-isa at magre-report pabalik sa main branch para magbigay sila ng mga pondo para sa mga layunin ng investment. Ang partikular na kumpanyang ito ay nabigyan na ng mga pondo na higit sa $80 million, ngunit ang mga kasangkot lamang ang nakakaalam tungkol sa kumpanya. Ang lahat ay tila maayos na tumatakbo. Naaprubahan na ng main branch ang kanilang mga kahilingan sa funding at naisip nila na sa lahat ng investment na nagaganap, hindi nila ito malalaman. Bukod pa dito, ang kumpanya ay nagbigay ng dobling insurance dahil ginagamit nila ang pangalan ng isa pang lokal na negosyo. Wala dapat naging problema. Wala akong ideya kung ano ang hinihitit ng mga higher-ups, pero napagpasyahan nilang mag-check-in sa kumpanya natin. At saka, parang alam nila kung ano ang kanilang sinusuri. Dahil hindi nila nabalanse ang mga financial statements, pinaghihinalaan nila na mayroong gumagawa ng pandaraya. Nagkaroon ng panic attack si Stuart. Alam niyang ito na ang katapusan. Ang weird naman. Ang negosyo ay hindi gaanong kalaki at hindi rin namin naibigay ang napakaraming pondo na iyon. Siniguro din namin gumamit din ng pangalan ng ibang negosyo. Walang paraan na madali nila itong napansin. Wala akong ideya kung paano nangyari iyon pero hindi lang iyon ang problema ko. Ang mga higher-ups na inimbestigahan ngayon ay ang parehong direktor at si Mo Wilson. Malamang kasama akong babagsak sa kanila. Oh God, ano ang dapat kong gawin? Kung magpasya ang kumpanya na i-report kami ay ikukulong. Nakita ni Aba na nagpapanik si Stuart kaya nagsimula na rin siyang magpanik. Gayunpaman, bigla siyang nagkaroon ng ideya. Tinapik niya ang kanyang ulo at ipinaliwanag niya, Teka, baka may solusyon dito. Bakit hindi ka gumamit ng scapegoat? Maaari nilang kunin ang buong sisi para sayo, at ang lahat ng iyong mga problema ay malulutas, tama ba? Sino naman? Seryosong problema ito. Saglit na nag-isip si Aba bago kinunan ang mga daliri. Sa palagay ko may plano ako. Habang nangyayari ang lahat ng ito, kalmado si Gerald na naghahain ng mga dokumento para sa kumpanya. Simpleng ngumiti si Faye nang makita siyang nagtatrabaho. Napakasipag mo, Gerald.
Patuloy ka lang sa trabaho mo sa kahit saang kumpanya ka pa mapunta. Pasimple nang umiti si Gerald bago sumagot, well, kailangan kong siguraduhin na maayos ang lahat. Bukod pa dito, masaya ako na gawin ito at marami rin akong natutunan. Ang pangunahing dahilan kung bakit iniimbestigahan ang kumpanya ay dahil ipinagmamalaki ni Aba ang tungkol sa mga nagawa ni Stuart. Nang malaman ni Gerald na malapit sina Nathaniel at Stuart, agad niyang sinuri ang mga projects na ginawa nila. Matapos ang ilang investigasyon, nakakita siya ng maraming mga error sa kanilang mga dokumento. Ang isa sa mga kumpanya na iminungkahi ni Stuart ay nasa ilalim ng pangalan ng negosyo ng tatay ni Waylon. Hindi talaga ito big deal nung una, ngunit paano ang isang matagumpay na kumpanya gagawa ng iba't ibang branches? Pamilyar si Gerald sa pamilya ni Waylon. Kailan pa sila nagbukas ng isang kumpanya na walang kaugnayan sa negosyo ng kanilang pamilya? Matapos ang ilang masusing investigasyon, nalaman ni Gerald na mayroong problema, agad siyang nagpadala ng message kay Zack na ipa-double check ito para sa kanya. Sabihin mo sa akin. Ano ang nahanap mo? Nakangiting sinabi ni Faye. Ito ay isang background check lamang kung tutuusin. Bakit ginawang tunog ingrande ito ni Gerald? Hindi mo maintindihan ito, pero dapat mong malaman na may nakita akong malaking bagay, sabi ni Gerald bago tumawa. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Gerald ng tawag mula kay Aba na ikinagulat niya ng kaunti. Gerald, may gagawin ka ba pagkatapos ng trabaho ngayong gabi? Tanong ni Aba. Bakit? Anong kailangan mo? Malamig na tinanong ni Gerald. Kahit na mabait ang trato ni Gerald kay Aba, ang kanyang palaging malamig na pag-ugali tinatrato niya ng pantay sa kanya. Ay, iniisip kong ilibre ka sa hapunan. Sumali ka sa kumpanya ng 2 araw pa lang ngayon at hindi pa rin kita nililibre ng isang pagkain. Kaya gusto mo bang kumain ng kasama ko ngayong gabi? Tanong ni Aba nang nakangiti sa kabilang linya. Sino pa ang sasama doon? Sabi ni Gerald. Alam niyang sigurado na may kinalaman si Aba dito. Gayunpaman, dahil malapit sa isa't isa sina Aba at Stuart, naramdaman niya na ito ay magiging isang pagkakataon para makilala pa ang tungkol sa kanila. Tayong 2 lang. Wala nang iba, sagot ni Aba. Makalipas ang ilang sandali, pareho silang sumang-ayon sa isang meeting time at lugar bago niya binaba ang tawag. Si Aba ay hindi bumalik sa kanyang mesa buong araw. Sa oras na lumabas si Gerald, pumunta siya sa napagkasunduang meeting place nila ni Aba. Ito ay isang maliit na restaurant lamang na hindi masyadong malayo sa opisina. Pagpasok niya sa isang maliit at private dining room, nakita niya si Aba. Nagulat siya sa totoo lang. Siya ay naging matapat sa kanyang salita dahil siya lamang ang naghihintay sa kanya doon. Dito, Gerald. Halika, dito ang upuan mo. Ano ang tingin mo sa lugar na ito? Medyo maganda, di ba? Nakangiting sinabi ni Aba habang binubuksan ang isang bote ng red wine at ibinuhos ito kay Gerald. Ito ay isang magandang lugar. Pero ano ang espesyal na okasyon? Hindi ko naisip na pumunta sa isang lugar na mas mura, sagot ni Gerald habang nakangiti. Bakit kita ililibre sa murang restaurant? At saka, para malaman mo, gusto kitang makausap ng personal sa nakaraang 2 araw. Pero ang opisina ay hindi isang magandang lugar para mag-usap tayo. Ngayon na nag-iisa tayo, maganda na pag-usapan natin ang mga nangyari noong high school pa tayo, sabi ni Aba habang lumalapit siya kay Gerald, marahang hinihimas ng siko nito. Ano nga ba ang meron sa babae na ito? Si Gerald ay walang clue sa nangyayari. Gayunpaman, napansin niya kung gaano kalandi si Aba sa kanya. Sinubukan pa niyang alamin kung paano niya nakuha ang mga tiket na iyon nang mas maaga kasama ang iba pa niyang mga kasamahan. Ang pag-usapan ang nangyari noong high school ay tiyak na hindi ang kanyang tunay na hangarin. Pagkatapos uminom at mag-usap ng kaunti, ang mukha ni Gerald ay nagsimulang mamula habang dumarami ang iniinom niya. Aba, sa tingin ko masyado ng marami ang nainom ko. Masyado tayong maraming nainom, sabi ni Gerald habang umiling. Sige kung ganun, aalis na tayo. Ay, pwede mo ba akong ihatid, Gerald? O naman. Matapos mabayaran ni Aba ang bill, sinamahan siya ni Gerald pabalik sa kanyang lugar. Hindi niya nalaman kung ano ang plano niya mula nang paulit-ulit niyang iniiwasang sagutin ang kanyang mga katanungan. Pagkauwi ni Aba ng ligtas, alis na lang sana si Gerald nang hawakan niya ang braso nito. Gerald, huwag kang umalis. Matapos mahawakan ang braso niya, nagsimula siyang malandi na tumingin kay Gerald. Kahit na ang kanyang mga mata ay talagang nakakaakit kaya si Gerald ay nagulat. Aba, okay ka lang ba? Hindi
Hindi ako okay. Pwede mo ba akong samahan? Tanong ni Vala habang pinapatagal niya ang sitwasyon. Maya-maya ay napunta sa kama si Gerald. Sinimulan niyang tanggalin ang damit niya na revealing. Napamura na lang si Gerald. Ang ganda talaga ni Ava. Siya ay may patas na balat at isang mahusay na katawan. Habang idiniin ang katawan niya sa katawan ni Gerald, naramdaman ni Gerald ang init na sumugod sa kanyang katawan. Parang natuyo ang lalamunan niya habang nagpatuloy na naghubad si Ava. Ang kanyang top body ay halos nakalantad na. Bigla na lang sinipa ang pinto at sumugod ang dalawang tao. Agad na pinagsama ni Ava ang kama at nagtakip ng damit habang sumisigaw, "Bilisan mo. Kumuha kayo ng mga picture." Ang isa sa dalawang lalaki na pumasok ay si Nathaniel habang ang isa ay siyempre, si Stuart. Tila nagre-record si Nathaniel nang nagsimulang umiyak si Ava. "Stuart! Iligtas mo ako," sigaw niya. "Huwag kang mag-alala, Ava. Nandito kami ngayon kaya't walang magawa ang bastard na ito." Hindi ako makapaniwala sa kanya. Ang Gerald ay parang matapat na tao pero hindi ko inakala na siya ay manyak. Bakit siya gumawa ng isang trap para sa kanyang dating kaklase? Hindi ko rin alam na ganong tao siya. Gusto ko lang siyang ilibre ng hapunan. Pagkatapos ay inalok niya akong ibalik pero inatak niya ako. "Salamat sa Diyos nandito na kayo." Daing ni Ava. "Huwag kang mag-alala, Ava, nakuhanan namin ang lahat. Tara at i-report natin siya kaagad." Ngumisi si Nathaniel. Alam niyang si Gerald ngayon ay patay na. Si Gerald naman ay nag-sober up at na-realize niya ngayon na na-set up siya. Alam niyang may mali sa sandaling nagsimulang maghubad si Ava. At saka, siya ay naging mabait sa kanya sa buong gabi. Hindi lang makapaniwala si Gerald na ganito ang trato sa kanya ng kanyang dating kaklase. Anong dahilan ang kailangan niya para i-set up siya ng ganito? Naging magkaibigan tayo ng 7 taon, Ava. What the hell? Naisip ni Gerald sa kanyang sarili na may isang malaswang ngiti sa kanyang labi. "Ano ang dapat naming gawin sa'yo ngayon, Gerald?" malamig na sinabi ni Stuart. "Ewan ko, bahala na kayong lahat." "Ano ang gusto mong gawin ko?" sagot ni Gerald na may ngiti sa kanyang labi. "Well, tingnan mo. Ikaw na mismo ang nag-decide," sabi ni Nathaniel na may kasunod na tawa. "Simple lang talaga. Pirmahan mo lang ang kontratang ito at magiging legal owner ka nito. Hindi ba madali iyon?" Sabi ni Stuart habang kumukuha ng isang kontrata para makita ni Gerald. Nang makita niya ang pangalan ng kumpanya sa kontrata, sa wakas ay nagawa niyang pagsamahin ang puzzle. Ang pangalan ng kumpanya ay ang eksaktong sinabi niya kay Zack na imbestigahan. Tila tama ang mga hula niya. Si Stuart ay tiyak na isang kahina-hinalang individual at maraming mga problema sa negosyo nila ni Waylon. Dahil ang bagay ay naihayag na, malinaw na ngayon ay nagsisikap silang makahanap ng isang scapegoat. Ito ay usapin ng buhay at kamatayan. Kung pinirmahan niya ang mga papel, tatawagin siyang traidor at kung malaman ito ni Zack, ang taong mapupunta sa kulungan ay tiyak na si Gerald. Sa sandaling iyon, walang ideya si Stuart kung sino ang totoong kalaban niya. Ngumiti si Gerald. Ang trio na nasa harapan niya ay hindi akalain na siya ang tunay na may-ari ng kumpanya. Pagkatapos ay tumingin siya kay Ava bago sinabi, "Kaibigan pala nung high school, ha? Bakit mo ginawa ang lahat ng ito sa akin? Simula kailan ka pa naging ganito, Ava? Huwag mong isipin ang tungkol sa pagbanggit na magkaibigan tayo, bastard. Pagkatapos mong ilagay sa akin ang iyong mga maruming kamay, huwag mo ring pangaraping madali kitang pakakawalan. Dahil pinag-uusapan mo ang tungkol sa pagkakaibigan ngayon, bakit hindi ka nag-save ng isang ticket para sa akin kaninang hapon? Ang pinaka-nakakatawa bagay ay wala kang basic common sense. Naisip mo ba talaga na mahuhulog ako, makikipagtalo ako sa'yo? Itigil ang pagpapantasya tungkol dito, iyon lang ang makukuha mo." Dahil hindi na sila kumukuha ng video, wala nang nahanap na karagdagang dahilan si Ava para salain ang kanyang mga salita. Kilalang kilala niya si Gerald. Ang lahat kay Gerald ay isang mahirap at walang halaga. Alam ni Ava ang pinagkaiba ng kapangyarihan sa pagitan nila kaya nagawa ni Ava na ipatupad ang kanyang plano ng walang kahit kaunting pag-aalangan. Sa katunayan ay hindi man lang siya natatakot. "Oh, naiintindihan ko kung paano ito ngayon. Mukhang masyado akong nag-isip," sagot ni Gerald na may kasunod na tawa. "Ayoko talagang maniwala dito, sa totoo lang. Totoong nagtiwala ako na gusto mo akong ilibre ng hapunan dahil sa dati nating pagkakaibigan.
Kung naging matapat ka lang, siguradong handa akong tulungan ka sa hinaharap kung may hirapan ka. Sagot ni Gerald. Kahit na inaasahan ni Gerald na may plano si Ava nang tinawag niya ito para sa hapunan, naramdaman niya talaga na binabalikan nila ang kanilang mga dating araw sa restaurant. Iyon ang dahilan kung bakit siya nagpasya na samahan siya sa bahay noong una pa lang. Bago sila pumasok sa bahay ni Ava, nakapag-isip na si Gerald na ipagpapatuloy niya ang pagtulong sa kanya kahit na hindi sila ganon kalapit sa isa't isa tulad ng dati. Pagkatapos ng lahat ng ito ay nangyari, siya ay ganap na nabigo sa kanya. Ikaw, tulungan mo ako. Sino ka ba sa tingin mo? Pinapayagan ka namin na hayaan ka na lang. Isipin mo, kailangan mo lang pirmahan ang mga papel na ito, ang kumpanya ay magiging iyo. O pipirmahan ko sila, ngunit maghintay ka lang bukas. Wala sa akin ang aking identification card at hindi ko matandaan ang aking identification number, sabi ni Gerald habang iniisip ang palusot on the spot. Ano? Hindi mo naalala ang iyong identification number? Sabi ni Stuart. Gayunpaman, hindi siya masyadong nag-alala dahil mayroon pa silang mga record ngayon. Hindi tatakbo si Gerald mula sa kanila at alam ito ni Stuart. Bukas na lang. Sage. Pirmahan mo ang mga papel na ito sa oras na makarating ka sa opisina bukas. Huwag kang mangahas na sabihin sa sinuman ang tungkol dito o tatawag ako kaagad sa pulis. Makakasuhan ka talaga para sa attempted rape kung makakalabas ang recording, sabi ni Stuart. Bukas na lang, sagot ni Gerald. Pagkatapos ay hinayaan siya. Nang makaalis na si Gerald sa gusali, agad niyang kinontak si Zack at sinabi sa kanya ang lahat ng nangyari. Sobra siyang nalungkot dahil sa kabila ng kanyang pagkadismaya, naawa pa rin siya kay Ava. Una siyang nagtago para subukang mangalap ng impormasyon mula sa mga salarin na nahanap niya. Hindi niya inakala na ang kanyang dating kaklase ay magiging kasangkot sa bagay na ito. Sa sumunod na araw, pumasok si Gerald sa opisina at kukuha na sana ng pwesto ng parehas na lumapit sa kanya sina Stuart at Ava. Gerald, pumunta sa aking opisina ngayon, sabi ni Stuart habang nakatingin kay Gerald. Sininyasan din niya si Gerald na alalahanin na dalhin ang kanyang ID card. Sige, sagot ni Gerald habang sinusundan niya ang dalawa. Naghihintay na si Nathaniel sa opisina ni Stuart para sa kanila. Ang opisina ay kalahating isang printing room at hindi maraming mga tao ang karaniwang pumupunta doon. O CJ, pirmahan mo ito ng mabilis. Mayroon pa tayong ibang mga formalidad na ayusin. Bilisan mo? Sinabi ni Stuart habang kinukuha ang kontrata mula sa nakaraang gabi. Gayunpaman, simpleng naupo doon si Gerald na nakakross ang kanyang mga paa. Malinaw na wala siyang balak na pirmahan ito. Ano pang hinihintay mo? Bilisan mo at pirmahan mo na ito, binalaan siya ni Stuart habang mataas ang kanyang boses. Ang sagot ni Gerald ay simpleng tumingin sa relo bago niya sinabi, maghintay ka lang ng konti pa. Pipirmahan ko ito pagdating ng iba pa. Makakatipid ka na ng oras para maghanap ng tamang tao na maproseso ang iyong mga formalities. Ha? Anong ibig mong sabihin? Oo, makikita mo ang ibig kong sabihin maya-maya, nakangiting sabi ni Gerald. Sa sandaling iyon, ilang mga kotse ang dumating sa pasukan ng gusali. Nang mabuksan ang kanilang mga pintuan, lumabas si Spencer, ang ama ni Waylon, si Jarvan Wilson, ang kasalukuyang minister representative, at si Norman Lay, ang manager ng investment company. Lahat sila ay may seryosong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Sina Zack Lyle at Michael Zeki ay naroroon din, parehong mukhang nababagabag. Kung hindi nagpadala si Gerald ng message kay Zack na nagsasabi sa kanya na may mga problema sa kumpanya, hindi malalaman nila Zack o Michael ang lahat ng ito ay nangyayari sa ilalim ng pasikreto. Ang kita pala ng kumpanya at ang mga department sa loob nito ay kasangkot dahil lamang sa ilang mga tao. Matapos marinig kung ano ang natagpuan ni Gerald kagabi, tinawagan ni Zack ang lahat na may kaugnayan sa likod ng tanggapan bago tinanong sila ng lubusan sa buong gabi. Sa utos ni Gerald, dadalhin niya sila ngayon sa opisina. Nang papalapit ang grupo sa pangunahing entrance ng gusali, nakita nila ang isang lalaki at babae na naghihintay sa labas. Bakit mo pa ako sinabihan na lumapit, Waylon? Paano ko malalaman kung nasaan ang iyong ama? Hindi ko nga alam na nagkaproblema ang kumpanya, sabi ng babae nang medyo naiirita ang kanyang tono. Sela, pwede bang huwag kang maging ganito? Kailangan mo akong tulungan. Damn it. Nandito rin ang tatay ko, sagot ni Waylon habang nakatingala. Ang ama ni Waylon ay hindi nakauwi buong gabi. Karamihan ay clueless tungkol sa kung ano ang nangyayari,
ang alam lang ni Waylon ay ang kanyang ama ay pupunta sa opisina ng maaga kinabukasan. Nagpasya siyang hintayin ang kanyang ama sa opisina upang subukan at makakuha ng isang mas mahusay na pag-unawa sa sitwasyon ng kanyang ama. Dahil alam niyang si Xela ay napunta sa headquarters ng kumpanya ng ilang beses, tinawagan niya ito upang samahan siya. Nang malapit na si Spencer, tumakbo sa kanya si Waylon at napagtanto na ang mukha ng kanyang ama ay mukhang kakilakilabot. Pa, anong nangyayari? Anak, umuwi ka lang muna. Wala itong kinalaman sa'yo. Nandito si Mer Crawford para makita kami, hindi masayang sinabi ni Spencer. Ha? Mer Crawford? Narito siya sa Serene County, tinanong pareho nila Waylon at Xela, pareho silang nagulat. Narinig mo ako, sagot ni Spencer at tumango siya. Tara na. Hindi dapat maghintay sa amin ng isang segundo si Mer Crawford, sabi ni Zack. Opo, Marlyle. Hindi lang ang mukha ni Spencer ang mukhang kakilakilabot. Lahat ng iba pa na na-escort sa gusali ay nagdala ng pantay na mga kakilakilabot na mga ekspresyon. Matapos pumasok ang grupo sa gusali, sinabi ni Waylon, malamang may nangyaring malaking problema. Hindi ko pa nakita ang tatay ko na ganyan. Kailangan kong makita kung ano ang nangyari para sa aking sarili. Para naman kay Xela, mula pa noong nilibre sila ng nanat ni Cindy ng pagkain, ayaw na niyang kausapin si Waylon. Gayunpaman, talagang gusto niyang malaman kung ano ang itsura ni Mer Crawford. Iyon ang pangunahing dahilan kung bakit siya pumayag na samahan si Waylon. Samantala sa marketing department ng investment company, naging masigla ang kalagayan. Karamihan sa mga empleyado ay nakatayo para tingnan ang lahat ng mga taong naglalakad paakyat sa hall. Ang mga taong pinag-uusapan ay may kasamang higher management people na mula sa headquarters, pati na rin ang ilang mga mahalagang individual. Walang makapagsabi kung ano ang nangyayari at walang nangahas na magtanong kung ano ang nangyayari. Ito ay isang nakagugulat na eksena sa katunayan. Pagbukas ng mga pintuan ng elevator, si Zack ay lumabas dala ang maliit na grupo sa printing room. Uy, iyon ang general manager, si Zack Lyle at sa tabi niya ay si Michael Zick. Pareho silang kanang kamay ng kumpanya. At tingnan kung sino ang sumusunod sa likuran nila. Hindi ba yon si Mer Wilson at Marley? Ano ang nangyayari sa mundo? Oh my God, ang nasa likuran nila ay kamukha ni Spencer Letts mula sa Houseland Enterprise. Ang kumpanya ba ay may problema? Lahat ng mga higher up sa management ay maging ang boss ay nandito. Siguro nga. Nagtataka ako kung ano ang nakapasok na problema sa atin. Ang bawat isa na nakakita sa grupo ng mga tao na pinag-usapan ang sitwasyon. Si Mina mismo ay humihigop ng isang tasa ng tsaa habang pinagmamasdan sila. Nagulat siya, nakita niya ang ilang pamilyar na mga mukha na lumalabas sa elevator. Agad niyang winagayway ang kanang braso habang sumisigaw, Xela. Dito. Mina, sagot ni Xela habang pareho silang naglalakad ni Waylon papunta sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Mayroon ka bang ideya kung ano ang nangyayari? Sa totoo lang, teka lang. Xela, boyfriend mo ba ito? Tanong ni Mina habang nakangisi nang mapansin niya si Waylon. Hindi ko siya boyfriend, itatanong ko sana sa iyo ang parehong bagay. Tinawag ng headquartered ang mas higher management para sa isang meeting at wala kaming alam kung ano ang nangyayari. Sa ngayon, ang maaari lamang nating gawin ay maghintay, sagot ni Mina habang umiiling. Isang katok ang narinig sa pintuan at tiningnan ito ni Gerald. Nakatawid pa rin ang kanyang mga binti nang sumigaw siya, pasok. Dinala ni Zack at Michael si Spencer at ang iba pa sa silid. Eho? Ano, sabi ni Stuart nang mabigla siya. Ang lahat ng nasa kwarto ay kasangkot sa bagay na ito. Kahit si Spencer Letts ay nandito at ang nangunguna ay sina Zick, Marlyle, at Mer Wilson. Iyon lamang ang bagay na nagawang sabihin ng tatlo. Natigilan sina Stuart, Nathaniel, at Ava. Nang makaisip na sila, sumigaw ang trio, Zick, Me, Lyle, Mer Crawford, lahat sila ay nandito na, sabi ni Zack habang hindi pinapansin ang tatlong tao. Ha? Mer Crawford? Biro iyon di ba? Ano? Siya si Mer Crawford? Nagulat ang lahat. Lalo na ito para kay Stuart at Ava. Mer Crawford Parang hindi makahinga si Ava. Well, dahil ang lahat ay sa wakas ay nandito na ngayon, magsimula na tayo. So, Mer Ferguson, sabihin muli sa akin ang tungkol sa mga papel. Saan ko kailangan mag-sing, sabi ni Gerald habang nakangiti. Ako.
Ang isip ni Stuart ay naging blanko at napalunok na lamang siya. Sa una ay naisip ni Stuart na makakaya niyang makatakas sa gulo na ito. Ang kanyang plano ay perpekto kung tutuusin. Ngayon na nangyari ito, ang kaguluhan na naranasan niya ay lumakas. Hindi niya kailanman napanaginipan na mahuhulog siya sa bitag ni Gerald. Sino ang maaring mag-akala na si Gerald ang tunay na Crawford? Kahit na lumingon si Stuart kay Ava, hindi siya mapakali sa kanya sa oras na ito. Sa halip, sumigaw siya, "Marlyle, anong tawag mo kay Gerald?" "Siya ba, si Crawford talaga siya?" "Tumabi ka at huwag kang maging istorbo," kinutya ni Zack bilang sagot. "Crawford, dapat ba tayong magpatuloy dito?" "Napakaliit ng printing room para gumawa ng meeting," sabi ni Mikael habang humakbang siya pasulong. "Totoo yan. Dalhin sila sa meeting room." "Alamin natin ito ngayon," sabi ni Gerald. Tumango si Zack bago inakay ang grupo ng mga tao na kasama niya. Kahit palabas na siya ng pinto, nakasilip pa rin si Ava kay Gerald. Makikita sa kanyang mga mata ang labis niyang pagkalito. Hindi siya makapaniwala. Pasimple siyang pinansin ni Gerald at lumabas na siya mismo. "Nandito na sila," sigaw ng isang empleyado at tumahimik ang lahat. Nagulat si Mina at ang iba pa nang makita nila si Gerald na palabas ng silid sa likuran ng grupo. "Psst! Gerald! Dito," sabi ni Mina sa marahang boses habang sininyasan siya na lumapit. Mula nang maibigay niya sa kanya ang tiket, itinuring niyang kaibigan si Gerald. Sa paglalakad ni Gerald, nagulat siya nang makita na nandoon din si Naxela at Waylon. "Gerald! Bakit ka nandito?" gulat na tanong ni Xela. Kilala niya kayo?" "Bago siya rito at kasamahan ko rin siya," sabi ni Mina habang nakangiti. "Dito ka pala nagtatrabaho?" Walang alinlangang nagulat si Xela nang makita siya rito. Ang iba pang mga komplikadong emosyon ay lumalago din sa loob niya. Si Waylon naman ay pambihirang naguluhan nang marinig iyon. "Aba, dapat mong tratuhin ng mabuti si Gerald noon, Mina. Siya ang aming kaklas noong high school at talagang may potensyal siya." Sinabi ni Waylon bagaman may mga pahiwatig ng selos sa kanyang tinig. "Not bad. Talagang mahusay siya." "Haha. Hoy Gerald. Alam mo ba kung anong nangyayari? Ano ang nangyayari kay Stuart at sa iba pa?" Tanong ng isang grupo ng mga babae na mabilis na pumalibot kay Gerald. "Nabalitaan ko kay Xela na nandito si Crawford ngayon. Sa palagay ko hindi natin siya nakita." "Alin sa mga ito si Crawford?" sunod na tanong ni Mina. Nag-usisa rin ang lahat tungkol doon. "Crawford, ang lahat ay pumunta na sa meeting room ngayon." "Pupunta ka ba?" Sa sandaling iyon, naririnig ang boses ni Zack mula sa likuran ni Gerald. "Gerald!" Si Naxela Jacqueline at Waylon Letts ay parehong nagulat. Ang buong marketing department ay nalilito. "Sige, pupunta na ako," sigaw ulit ni Gerald. "Gerald, ikaw si Crawford." Nauutal na sinabi ni Xela. Malinaw na gulat siya. Kahit na ang nanay ni Cindy ay nagbiro ng minsan na sinasabi kung paano si Gerald ay si Crawford mula sa Mayberry sa huling pagkakataon na sila ay naghapunan sa kanilang lugar. Nabigla si Xela noon nang marinig ang biro. Ngunit nang maisip niya ito, malapit siya kay Gerald, kaya paano siya naging ang mayaman na si Crawford? Ngunit pagkatapos, ilang sandali lamang ang nakakaraan ng tinawag ni Marlyle ang kanyang pangalan, ang isip ni Xela ay ganap na naging blanko. "Sos, possible ba na si Gerald ay si Crawford?" Humarap si Gerald kay Xela at tumango, "Yep." Pagkatapos ay umalis siya habang ang crowd ng mga tao ay nakatitig sa kanya na may pagtataka. Si Waylon, na una nang dinala ni Xela para bisitahin ang kanyang ama, ay napahinto habang siya naghahanap ng isang upuan. "Ski! Si Gerald ay isang mayamang tagapagmana at siya ang ating CEO. Hindi nakakagulat na siya ay may maraming mga tiket. Tulad ng sinabi ko sa'yo, si Gerald ay may sophisticadong background, pero oh my God, hindi ko inakala na siya ang ating chairman." Sa sandaling umalis si Gerald, ang buong marketing department ay nabaliw. Sa kabutihang palad, hindi natin nasaktan ang chairman. Ang ilang mga babae ay parehong guminhawa ang loob at natakot. Sa madaling salita, ang buong kapaligiran ay nagkagulo. Ang lahat ng tao ay sobrang nababalisa at nabibigla. Para naman kay Stuart, ang problema ay madaling naayos. Sa sandaling iyon, hindi lamang nila ipinagtapat ang kanilang nagawa, ngunit inilantad din ang maraming iba pang mga management department na dati ay hindi pa nabanggit.
Karamihan sa mga salarin ay residente mula sa Serene County at Mayberry. Ang kinalabasan ay simple. Lahat sila ay binigay sa pulis. Nang sila ay naaresto, tiningnan ng ni Ava si Gerald na parang humihingi ng tulong sa kanya, ngunit pumikit siya. Binigyan siya ni Gerald ng pagkakataon dati. Dahil nilalaro niya ang kanyang emosyon upang linlangin siya, hindi na muling mahuhulog si Gerald. Maya-maya, natapos na ang usapin. Mark Crawford, ang iyong kaarawan ay nasa 4 na araw, ano ang plano mo? Tumawag sa akin ang iyong tatay at sinabi sa akin na ito ang iyong unang kaarawan mula nang natapos ang iyong buhay na nakaahon na sa kahirapan, kaya't ipagdiwang natin ito at magsaya tayo, hindi ba? Tuwang-tuwa nang ngumiti si Malyle. Ano ang plano? Karaniwan kong celebrate ang aking birthday kasama sina Mar at Mars Winters at walang pinagkaiba ang taong ito. Babalik pa rin ako sa aking bayan, ngunit sa oras na ito, lahat kayong malaya na sumama sa akin. Magiging masaya na makasama ko ang higit sa 20 na tao, Ngumiti si Gerald. Maliban kay Xeno, na naging mabuting kaibigan ni Gerald mula noong bata pa siya, walang gaanong matalik na kaibigan si Gerald. Kung tutuusin, kung wala kang pera o impluensya, sino ang may gustong makipaglaro sa isang mahirap na talunan na tulad mo? Kaya bakit hindi niyaya ni Gerald ang maraming tao sa kanyang birthday party? Ang mga pinaplano niyang imbitahan ay sina Zach Lyle at Michael Seke, marahil sila ay Dan Becker, Elena Larson, Senolan, at Shena. Mahusay siyang nakikihalubilo at masaya siya ang mga taong iyon, kaya naisip niya na magiging maayos na makasama sila. Hindi pumayag si Gerald na gawin itong masyadong publiko. Pagkatapos nito, nag-impake na si Gerald ng mga gamit niya habang naghahanda na siyang pumunta sa bayan. Si Michael naman ay mukhang maputla. Napansin ito ni Zach kaya tinanong niya, Michael, mayroon bang isang bagay na hindi mo sinabi kay Gerald? Napakamot sa ulo si Michael habang balisa, sinabi ko sa lahat na ang birthday ni Mark Crawford ay gaganapin 4 na araw mula ngayon. Pero sinabi niyang panatilihin itong low-key. Ano? Inilabas mo ang impormasyong iyon? Natigilan si Zach. 5 o'clock ng hapon, sumakay si Gerald ng taxi at bumalik sa bayan. Malayang nakauwi si Gerald nang walang kahit anong gulo. Hindi ito isang problema para sa mga tauhan niya na ihatid pa siya. Gayunpaman, ang katotohanan na siya ay si Mark Crawford ay hindi pa rin malinaw kay Ma Winters at sa kanyang pamilya. Kung bumalik siya ng ganito, magiging malala ang sitwasyon at hindi nagustuhan ni Gerald ang pakiramdam na ito. Ang susunod na bagay sa listahan ni Gerald ay ang sabihin ang totoo kay Ma Winters at sa kanyang pamilya tungkol sa pagsasaayos ng bill sa ospital at ang kanyang pagkakakilanlan. Kung tutuusin, wala siyang maitatago sa matandang mag-asawa. Habang pauwi siya sa kanyang bayan, naramdaman ni Gerald na mas makabubuting panatilihin ang pagiging low profile niya. Nakikita niya ang mga kalsada na inaayos at alam ni Gerald na ang kanyang bayan ay malapit nang sumailalim sa ilang makabuluhang developments. Binata, ang bahay mo ay nasa bayan na ito. Ang driver ay isang middle-aged na lalaki. Mabuti ang tanong niya at nag-flash siya ng ngiti sa kanyang. Tumango si Gerald. Well, congrats, kiddo, ang bayan mo ay malapit nang sumailalim ng isang makabuluhang development at walang piraso ng lupa dito ang may iwan na walang mag-aalaga. Hindi lamang sila magbibigay ng mga housing fees, magbibigay rin sila ng mga demolition fees at maraming mga job opportunities din. Mukha kang isang college student, kaya kapag nakauwi ka na, dapat mong gamitin ng mabuti ang pagkakataong ito. Oo, maganda iyon. Habang nag-uusap sila sa daan, kalaunan nakarating na sila sa bayan ni Gerald. Ito ay isang bayan, ngunit ang tahanan ni Gerald ay nasa isang maliit na village sa gitna ng city, isa itong town village. Maraming pamilya sa village na nagpapatakbo ng mga mills. Nagpapatakbo sila ng mga negosyo tulad ng milling floors at iba pa. Noon, ang pinakamagandang bahagi tungkol sa village ay ang kamanghamanghang amoy ng sariwang millet floor sa hangin. Sa paglalakbay na ito pabalik sa kanyang village, maliwanag na ang amoy ng millet floor na hindi na amoy ng matagal na panahon ni Gerald. Wuho, bumalik na ang college student. Bakit hindi mo inuwi ang girlfriend mo? Gerald, nakahanap ka na ba ng trabaho? Sigurado ako na ang matalino na college na student na tulad mo ay makahanap ng magandang trabaho, di ba? Pagpasok pa lang niya sa village, pumunta sa paligid niya ang mga villagers at nagsimulang magtanong. Hindi pa. Ngumiti si Gerald. Natapos ka nang mag-aral ng wala lang. Hindi ito naiiba kaysa sa iba na maaga na huminto sa pag-aaral upang magtrabaho. Isang babae ay iniinsulto siya na may paghamak.
Ang mga salita ng mga taong bayan ay nakakatakot at mapanghusga, ngunit hindi gaanong naabala si Gerald dito. Sa halip, tumalikod siya sa kanilang mga sinabi at tuluyang pumunta sa pintuan ng kanyang tahanan. Nang may labas niya ang kanyang mga susi para mabuksan ang pinto, napagtanto niya na ang lock ng pinto ay nagbago na ilang panahon ang nakalipas at hindi niya ito mabuksan. Anong problema? Nagtaka ng saglit si Gerald. Uy, Gerald, nakauwi ka na. Isang babae ang lumabas sa bahay sa tabi ni Winters. Siya ang pangalawang manugang ni Winters na si Sandrila Sutton. Lumapit siya kay Gerald habang hinihimas ang ilang mga mani. Sandrila, bakit pinalitan ang mga kandado ng bahay? Tanong ni Gerald habang nakangiti ng pilit. Nakilala niya si Sandrila bago bumalik noong nasa ospital sila. Siya ay napakasakim sa pera at sinasamantala niya ang bawat sitwasyon, hindi niya gusto ang mga talunan. Oh, binago ko ito, anong problema? Paano na lang ang mga susi ng aking bahay? Tanong ni Gerald. Ha, ano ang ibig mong sabihin na bahay mo? Gerald, alam mo ba na kahit kanino ang bahay na ito ngayon? Alam ko kung bakit ka bumalik. Narinig mong malapit nang sirain ang bahay at gusto mong bumalik para makuha ang patas mong bahagi ng pera. Hayaan mong sabihin ko sa'yo ito ng isang beses, huwag mo na itong pangarapin. Ito ang aking bahay at nakasulat ito sa lisensya ng estate. Nagbago ang tono ni Sandrila. Naintindihan agad ni Gerald ang ibig niyang sabihin. Si Winters ay may dalawang bahay nang lumipat ang mga magulang ni Gerald dito. Ang isa ay para sa kanilang sariling pamilya at ang isa pa ay ito. Ang kanyang mga magulang ang nagbayad para sa bahay. Sa totoo lang, walang bagay na tulad ng isang lisensya sa real estate sa countryside 20 years na ang nakalipas. Pumirma lamang sila ng isang simpleng kontrata at ito ay ang parehong kontrata na nilagdaan ng kanyang ama kay Winters habang umiinom sila. Matagal na ito at walang ideya si Gerald kung saan itinago ng kanyang ama ang kontrata. Sa panahong iyon, hindi nila naisip na ang pamilya ni Winters ay puwersahang paalisin sila para maibalik ang bahay. At ito ay dahil sa bagay na ito. Narinig din ni Sandrila ang tungkol sa demolition project at sinubukan niyang ipako ang kanyang mga kamay sa bahay. Maaari siyang kumita ng ilang libong dolyar mula dito. Gerald, umuwi ka na. Huwag makinig sa kanyang kalokohan, ang bahay na ito ay pag-aari ng iyong pamilya at walang sinuman ang maaaring kumuha nito mula sayo. Biglang lumabas si Winters at galit na sumigaw. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.